Ang mandirigmang numero 6, na may codenamed na Rukigo, ay nagtatrabaho sa ilalim ng utos ng Kasaragi Corporation, isang kilalang kontrabida na organisasyon na dalubhasa sa mga kampanya ng pagsalakay na nagtatarget sa mga planeta na may paborebleng kondisyon ng pamumuhay, na nagsisilbi sa kanilang ambisyon para sa inter-universal na dominasyon. Sa kabila ng titulo ng isang elite warrior, si Rukigo ay personal na nagpapakita ng kaunting interes sa mga mithiin ng organisasyon. Para sa kanya, halos lahat ng oras niya sa headquarters ay umiikot sa panunukso sa dalawang pinakamakapangyarihang babaeng leader, Supreme Leader Asteria at Supreme Leader Balil, sa halip na tumuon sa pagsasanay or misyon. Nang maglunsad ng bagong planetary exploration project na may Earth-like environment, direktang pinangunahan ng henyong siyentista na si Lily ang kampanya. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkumpleto ng isang interplanetary teleportation device, isang hindi pa nagagawang modernong teknolohikal na kababalaghan. Para sa misyong ito, itinalaga si Rukigo bilang ang unang tao sa cross-dimensional na espasyo upang suriin ang target na planeta. Ang sumusuporta sa kanya ay si Alicia Kasaragi, isang android na may hitsura ng isang kaakit-akit na batang babae, ngunit talagang nagtataglay ng napakalakas na pampasabog na nuclear sa kanyang katawan, na may kakayahang magdulot ng genocidal disaster kung malubhang napinsala. Bagamat nakaprogram upang subaybayan at tulungan, si Alicia ay palaging nagpapanatili ng isang mapagpakumbabang saloobin, madalas na pinapuna si Rukigo bilang walang silbi. Bagamat tinitingnan niya siya bilang isang piraso ng metal na naglalakad, kung minsan ay hindi man lang nag-abala na itago ang kanyang paghamak. Bago umalis, umaasa si Rukigo na aalis siya ng may mainit na yakap mula sa Supreme Leader na si Asteria. Ngunit ang naghihintay sa kanya sa halip ay isang flying kick mula sa kanya. Parehong inilagay sa teleportation chamber ni Lily, na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong subukan ang device sa ilalim ng totoong mga kondisyon. Nang malaman na siya ay gumaganap bilang isang guinea pig, si Rukigo ay nagpanik, sumisigaw ng mga protesta ng walang kabuluhan. Gayunpaman, nagtagumpay ang teleportasyon, at parehong nakarating sa planeta sa isang hindi makontrol na pagbagsak. Habang kailangang i-activate ni Rukigo ang isang emergency parachute para iligtas ang kanyang buhay, diretsyong bumagsak si Alicia sa lupa dahil wala siyang feature na lampas sa self-destruct mode kapag nasira. Pagkatapos ng hindi gaanong malumanay na landing, natuklasan nila ang isang sinaunang lungsod malapit sa kanilang access point at pinili ang locus yung iyon upang itayo ang kanilang base. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Alicia na aabutin ng hindi bababa sa 30 araw para ma-stabilize ang spatial na istruktura bago mabuksan ang isang teleportation gate pabalik. Upang matulungan si Rukigo na umangkop sa bagong kapaligiran, tinurukan niya siya ng mga nanobot na magpapabakuna sa kanya laban sa mga katutubong pathogen. Ayon sa mga regulasyon sa pagpapatakbo ng Kasaragi, upang ipatawag ang mga armas mula sa Earth, ang mga ahente ay dapat mag-ipon ng mga masasamang punto, isang uri ng enerhiya na nakukuha sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga masasamang gawa. Gayunpaman, ang mga malikot na kalokohan ni Rukigo ay nakakuha lamang ng sapat na mga puntos upang ipatawag ang mga walang kabuluhang bagay tulad ng mga nagmumungkahi na mga comics na libro, na labis sa kanyang pagkadismaya. Bago pa nila lubos na maunawaan ang sitwasyon, ang dalawa ay biglang inatake ng isang kawan ng mga halimaw na may 4 na paa. Agad na inilabas ni Rukigo ang kanyang baril para lumaban, habang si Alicia naman ay tahimik na nakaupo na parang nanunood ng isang telenobela. Sa kabila ng inis sa kanyang walang malasakit na saloobin, ginamit niya ang lahat ng kanyang naipon na puntos upang ipatawag ang isang long-range na baril para sa kanya. Nang walang ibang pagpipilian, si Alicia ay nag-aatubili na sumali sa labanan. Sabay-sabay nilang tinaboy ang mga halimaw nang magpakita ang isang babaeng kabalyero, si Siana, ang pinuno ng Royal Guard ng Kingdom of Grace. Upang mapanatili ang kanilang cover, mabilis na gumawa si Alicia ng isang dramatikong kwento, na naglalarawan kay Rukigo bilang isang bayani na nagsakripisyo ng sarili upang iligtas ang mga taong ngunit dumanas ng pagkalito sa isip dahil sa trauma. Dahil sa kalunos-lunos na kapalarang ito, pinangunahan sila ni Siana pabalik sa kabisera, na ipinakilala sila bilang mapagkakatiwalaang mga mandirigma. Sa Royal Residence, nakatagpo si Rukigo ng isang lumang tangke na nakadisplay sa exhibition area.
Ayon sa paglalarawan, ito ay isang sasakyan na minsang tumulong sa kaharian na mapagtagumpayan ang isang halimaw na sakuna maraming taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay dinala sila sa Royal Palace upang makilala si Princess Centaurea. Sa sandaling makita niya siya, nagpakita ang walang galang na pagkatao ni Rukigo, na nagpapaniwala kay Siana na may mga seryosong isyu ang kanyang isip. Inihayag ni Centaurea na ang teritoryo ng lahi ng demonyo ay lalong nagiging sinasakop ng isang sinaunang nilalang na tinatawag na Sand King, na pinipilit silang manghimasok sa mga lupain ng tao. Sa mahinang puwersa ng depensa, umaasa si Centaurea na pareho silang tutulong sa labanan. Sa puntong ito, napagtanto ni Rukigo at Alicia na talagang sinusubukan lang ni Siana na gamitin ang mga ito para makakuha ng mga personal na puntos, dahil palagi siyang nahuhumaling sa ranggo at mga gantimpala. Habang naglalakad sa hardin ng palasyo, nakakita sila ng isang cube-shaped device na tinatawag na Ringoler, isang legacy ng advanced na teknolohiya na hindi na gumagana. Kinikilala ito bilang isang advanced na makina, nagpatuloy si Alicia sa pagkumpuni nito. Nagpakita si Siana na puno ng pag-asa, dahil kapag gumana muli ang makina, makakatanggap siya ng isang karapat-dapat na gantimpala. Pagdating sa pagpasok ng activation code, sadyang itinakda ni Rukigo ang password bilang isang pariralang nauugnay sa isang pagdiriwang nakakaunti ang pananamit, na naglalayong lumikha ng isang awkward na sitwasyon para sa prinsesa sa panahon ng inaugurasyon. Gayunpaman, habang pinag-uusapan ang kalokohan, nagpakita si Centaurea sa likuran nila at narinig ang lahat. Dahil dito, pareho silang natali dahil sa kanilang hindi nararapat na pag-uugali. Salamat sa kanilang makabuluhang kontribusyon sa pagpapanumbalik ng Ringoler, sila ay pinatawad. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Centaurea sa kanyang ama na panatilihin ang dalawa na maglingkod sa korte ng hari. Sumang-ayon kaagad ang Grace King na nagmamahal sa kanyang anak. Si Siana, sa kabila ng matinding pagtutol, ay napilitang tuparin ang kanyang pangakong pananagutan kung may mangyari sa Ringoler, kaya tinanggap niya ang patuloy na presensya ng dalawang manggugulo sa korte. Samantala, si Rukigo ay lihim na napangiti ng may kasiyahan na nanalo sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Matapos masaksihan ang mga kakayahan ni Rukigo, pinahintulutan siya ni Centaurea na magtatag ng isang piling pangkat ng mga espesyal na puwersa sa ilalim ng kanyang direktang utos. Gayunpaman, dahil sa matagal at malupit na digmaan sa lahi ng demonyo, ang kasalukuyang puwersa ng kaharian ng Grace ay halos maubos, kasama ang karamihan sa mga kabataang lalaki na nasa harapan na, iniiwan ang harapan ng tahanan kasama ang mga matatandang malapit ng masawi at mga hindi sanay na mga batang babae. Sa ganoong matinding kakulangan ng tauhan, si Alicia, sa kanyang napakatumpak na estratehikong pagsusuri at mga kakayahan sa pagtatasa ng labanan, ay pumili ng dalawang pinaka-promising na individual mula sa ilang natitira. Ang una ay si Rosina, isang maliit na babae na may kakaibang kakayahang sumipsip ng kapangyarihan ng ibang mga nilalang sa pamamagitan ng pagkain ng kanilang laman. Bagamat nakakatakot ang kapangyarihang ito, hindi sinasadya ng kanyang pagiging isip bata at mapagmahal sa pagkain na naging madali para kay Rukigo na paamuin siya. Ang isa pa ay si Grima, isang mangkukulam na naka-wheelchair na may kapangyarihang sampain ang sinumang naisin niya. Si Grima ay likas na pabaya at misteryoso, ngunit sa unang pagkikita kay Rukigo, aktibo siyang nanligaw sa kanya, umaasang maging interesado siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, masigasig siyang tumugon ng walang pag-aalinlangan, na nagpablush sa kahihiyan ni Grima, dahil walang sino man ang nang-ahas na tumingin sa kanya ng diretsyo ng ganoon noon. Hindi niya sinasadyang nakita ang kanyang damit na panloob ng siya ay pabaya. Bilang resulta, umiyak siya at pinanagutan siya, na nagsimula ng kakaibang ugnayan sa pagitan ng dalawang hindi pangkaraniwang tao. Bago pa maging matatag ang puwersa, nakipagsagupaan si Rukigo kay Siana, ang babaeng kapitan ng Royal Guard, sa awtoridad ng command. Nagpa siya ang dalawa na ayusin ito sa isang pampublikong tunggalian. At pagkatapos gumamit ng isang teknik sa pagpisil ng hita na kanyang ginawa sa loob ng maraming taon, si Rukigo ay nanalo. Galit na galit, hiniling ni Siana na putulin ang kanyang kalaban, ngunit namagitan si Centaurea sa oras, na pinipigilan ang isang hindi magandang resulta. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok ang grupo ni Rukigo sa kanilang unang tunay na labanan. Sa halip na gumamit ng mga taktika,
Ang hukbo ng Grace ay dumiretso lamang sa kampo ng kaaway ng walang kalkulasyon, na ginawang parehong natuwa at nadismaya si Rukigo. Mabilis niyang iminungkahi na baguhin ang direksyon ng pag-atake upang i-target ang logistic ng hukbo ng demonyo. Dahil kahit gaano pa kalakas ang puwersa ng kalaban, hihina pa rin sila ng walang supply. Ipinatupad ang bagong plano, at pinamunuan nila ni Alicia ang isang pagsalakay sa likuran ng kalaban gamit ang pamilyar na maruruming taktika, na naging dahilan upang tumakas sa takot ang buong logistics team. Pagkatapos ay gumamit si Rosina ng apoy upang sunugin ang lahat ng mga bodega ng supply, na naghatid ng matinding perwisyo sa mga puwersa ng kaaway. Nang tila tiyak na ang tagumpay, isa sa apat na makalangit na hari sa ilalim ng Demon Lord na si Hina ay nagpakita at bigla silang hinamon. Hindi tulad ng mga seryosong reaksyon ng iba, hindi man lang nag-alala si Rukigo at mahinahong kinuha ang kanyang kamera para kunan ng larawan ang paghaharap na parang nasa bakasyon. Nang marinig ang tukso ni Hina na ang pagsali sa panig ng demonyo ay maghahatid ng matataas na gantimpala, hindi siya nagdalawang isip na ipahayag ang kanyang intensyon na lumipat ng panig, siguradong hindi na maglalakas loob si Centauria na bigyan siya ng isang command position. Sa kabila ng sinabi nito, nang umatras si Hina, iniwan ang mga kawal na harapin ni Gorgon, isa pa sa apat na Heavenly Kings, naging magulo ang sitwasyon. Hindi nag-atubili si Gorgon na maglunsad ng malakas na pag-atake, na nabasag ang ulo ni Grima sa harap mismo ng kanyang mga kasama, na ikinatulala ng lahat. Galit na sumugod si Siana sa mabangis na pag-atake bilang paghihiganti para sa kanyang kaibigan, habang pinigilan ni Alicia ang kalaban upang protektahan ang nasa likuran. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nakatanggap si Gorgon ng isang agarang utos at agad na umatras pagkatapos, naiwan ang kapaligiran ng larangan ng digmaan na puno ng kalungkutan. Si Rukigo ay lubos na nawasak, naniniwala na si Grima ay tunay na nawala sa mundong ito. Ngunit kalaunan ay ipinahayag ni Siana na si Grima ay nagdadala ng mga halimaw na bloodline at isa ring tagasunod ng Deity Generation, ang Diyos na may hawak ng buhay at kasawian. Kung ang isang ritual ng pagsasakripisyo ay ginawa, maaari siyang ipanganak na muli. Matapos isagawa ang seremonya, unti-unting umalis ang lahat, naiwan lamang si Rukigo na tahimik na nagpupuyat sa tabi ng katawan ni Grima. Hindi nagtagal, nakakagulat na nagkamalay siya, labis na namangha nang malaman na ang isang taong palaging nakikita bilang isang buhay na kasangkapan na sinadya lamang upang sirain ang sarili sa labanan ay talagang inaalagaan ng isang tao. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makipag-date, at agad na pumayag si Rukigo nang hindi nag-iisip. Kaya naman, nagsimula ang dalawa ng one-of-a-kind date hindi para makipagpalitan ng pagmamahalan, kundi para isabotahe ang mga mag-partner nagmamahalan sa buong lungsod. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Rukigo na kung ang sumpa ni Grima sa isang tao ay nabigo, ang reaksyon ay agad na babalik sa kanyang katawan, na magdudulot ng malubhang pinsala. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga binti ni Grima ay hindi kailanman maaaring gumana ng normal, magpakailanman na nakastock sa wheelchair na iyon bilang ang presyo na binayaran niya para sa mga sinumpaang kapangyarihan na lampas sa limitasyon ng tao. Salamat sa kanyang planong wasakin ang mga likurang linya at putulin ang mga supply ng pagkain sa panig ng demonyo, pinilit ni Rukigo ang buong hukbo ng lahi ng demonyo na umatras ng mabilis mula sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, sa pagbabalik sa palasyo ng hari, karamihan sa mga opisyal ng Kingdom of Grace ay nagpahayag ng pag-aalinlangan, na sinasabing si Rukigo at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay mapalad lamang at hindi karapat-dapat sa mga makabuluhang gantimpala. Sa kaibahan sa sarkastikong ugali na ito, pinanatili ni Rukigo ang kanyang karaniwang kalmadong sarili, malamig na pinabulaanan ang mga maharlika sa pamamagitan ng paglalahad ng tiyak na ebidensya, na nagpapatunay na ang kanyang grupo nga ang dahilan ng pag-urong ng kaaway. Ang kanyang matatag na paninindigan ay lubos na ikinatuwa ng hari at ni Centauria, na tinawag pa siyang isang maalamat na bayani, isa na magtataglay ng isang sagradong marka kapag ang mundo ay nahaharap sa banta ng Demon Lord. Agad na nagpakita si Rukigo ng kakaibang senyales na nagpakita sa kanyang kamay, na naniniwalang siya ang napili. Ngunit mabilis na isiniwalat ni Centauria na ito ay isang kagat lamang ng insekto. Hindi napigilan ang kanyang galit, agad siyang nataranta at sumigaw ng tulong, habang si Centauria ay malamig na ngumiti, idinagdag na ang tunay na tagapagmana ng marka ay ang kanyang maharlikang kapatid, kaya dapat niyang talikuran ang kanyang mga kabayanihan na pangarap.
Pagkalabas pa lamang ng palasyo, nakasalubong ni Rukigo si Rosina na nanginginig sa harap ni Alicia. Alam na alam ni Rosina ang kakayahan ni Rosina na sumipsip ng genetic code mula sa anumang nilalang na kanyang kinain, kaya nagpasya si Alicia na pilitin siyang kumain ng isang pambihirang insekto na kilala sa pambihirang kapangyarihan nito. Natakot si Rosina, hindi nang ahas na hawakan ang kasuklam-suklam na nilalang, habang mahigpit siyang hinawakan ni Rukigo upang may sigawan ni Alicia ang ritual ng paglipat ng kapangyarihan, kahit na hinikayat siyang kumain ng mabilis para sa mas mabilis na mga resulta, na nagbabanta na manghuli pa kung hindi ito sapat. Dahil sa mental na pagpapahirap na ito, si Rosina ay nawalan ng pag-asa. Nang sinisiyasat kung bakit ang isang taong may ganoong pambihirang kakayahan ay magpapasakop sa hukbo sa halip na malayang mamuhay sa ibang lugar, natuklasan ni Rukigo na siya ay natagpuan sa mga sinaunang guho na may malabong alaala, pinapanatili lamang ang imahe ng kanyang lolo na lumikha sa kanya gamit ang isang mahimalang bato na maaaring matupad ang anumang nais. Gayunpaman, sa panahon ng kanyang pananaliksik, hindi sinasadyang nahawakan niya ang ipinagbabawal na arcane magic at nawala ang kanyang buhay. Nangako ang hukbo na bibigyan siya ng mga sagot tungkol sa batong iyon, kaya pumayag siyang maglingkod. Malinaw na nakikita ang panlilinlang, agad na sinimulan ni Rukigo ang ideological enlightenment, kasama si Alicia na sumali, naiwan si Rosina na walang pagpipilian kundi sumali sa kanilang hindi matatag na koponan. Bumalik sa resting quarters, nagsimulang maghinagpis si Rukigo na hindi pa rin siya nakakaakit ng kahit na sinong magagandang babae sa kabila ng pagkakaroon ng disenteng hitsura, saganang lakas, at kakagawa pa lang ng mahusay na serbisyo sa kaharian. Habang nakikipagtalo siya kay Alicia tungkol sa mga usapin ng pag-iibigan, biglang nagpakita si Siana at ipinahayag na kailangan nilang dumalo sa isang pulong ng diskarte sa digmaan. Sa komperensya, tinasa ng mga general ang sitwasyon bilang napakahirap. Dahil nabigo ang lahat ng grupo ng mga bayani na makuha ang isang demonyong tore na may espesyal na estratehikong kahalagahan, hinanggad ng mga maharlika na umiwas sa responsibilidad, mabilis na itinalaga si Rukigo na gampanan ang mapanganib na misyon na ito. Nang walang pag-iwas, iminungkahi niya ang isang sorpresang plano upang sakupin ang unang palapag at pagkatapos ay gumamit ng usok upang mapausok ang mga tropa ng kaaway tulad ng mga anay, sinasamantala ang spiral architecture ng tore upang sunugin ang lahat. Gayunpaman, tinanggihan ito ng mga opisyal, na sinasabing ang pamamaraan ay masyadong marumi at salungat sa heroic na dignidad. Kinaumagahan, habang ang hukbo ng Grace ay naglunsad ng pangkalahatang opens iba, tumanggi si Rukigo na sumali sa labanan, na kinikilala na ang direktang pag-atake ay haantong lamang sa pagkatalo, dahil ang kanyang panig ay masyadong mahina at ayaw gamitin ang kanilang mga ulo. Galit na tinawag siya ni Siana na duwag, pagkatapos ay umalis upang lumaban ng mag-isa. Pagsapit ng gabi, nagpapatuloy pa rin ang labanan, kasama si Siana na bumalik na pagod na pagod. Kasabay nito, si Grima, na nanaginip lang ng kakaibang eksena sa pagitan ni Rukigo at Centauria, ay nagising sa gulat. Sinamantala ang kaguluhan, gumamit si Rukigo ng nail gun para umakyat sa tore sa pamamagitan ng panlabas na dingding. Sa kalagitnaan, si Siana ay halos mapagod dahil sa paggamit ng lahat ng kanyang lakas sa nakaraang labanan. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan siyang buhatin ni Rukigo sa kanyang likod, puno ng kagalakan habang magkadikit ang kanilang mga katawan, lalo na ang pakiramdam ng kanyang malaking asset na nakadikit sa kanyang likod. Nang marating ang tuktok ng tore, ang maliit na grupo ay palihim na lumapit sa dalawang commander ng kaaway, ang Goathead at Bullhorn, mula sa likuran. Habang ang dalawang iyon ay abala sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay, biglang nagpakita si Rukigo, sinipa ang Goathead mula sa itaas, pagkatapos ay binyantaan ang Bullhorn na manatiling tahimik maliban kung gusto niyang sumunod ang kanyang kasama. Pagkatapos ng ilang walang kaisipang galaw, may binato siya sa ulo ng Bullhorn hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos, gamit ang katawan ng Goathead bilang isang exchange item, hiniling niya ang Bullhorn na tabyusin ang kanyang kaibigan ng kayamanan. Ang tagumpay ay natapos na may mga buntong hininga ng pagkagalit mula sa mga kaalyado, at ang koponan ay bumalik sa lungsod na may gantimpala ng isang napakalaking bag ng ginto mula kay Siana mga samsam na nakuha niya sa kanya mula sa dalawang nakaraang mga tagumpay. Nang malaman na ang perang ito ay sapat na para mamuhay ng comfortable ang isang pamilya sa isang buong taon, nagpasya si Rukigo na huminto sa kanyang trabaho bilang isang ahente ng Kasaragi,
ganap na magretiro, at manirahan sa Grace bilang isang high-class na mamamayan, na tinatamasa ang isang maaliwalas na buhay ng walang pag-aalala sa panganib. Di nagtagal pagkatapos makilahok sa pagsalakay sa gitnang tore na kontrolado ng mga puwersa ng kaaway, sina Rukigo at Siana ay hindi inaasahang pinuri ng publiko ng commander at pinuno ng mga puwersa ng Kasaragi sa harap ng buong hukbo para sa pagdudulot ng isang mahalagang tagumpay. Gayunpaman, bago nila matamasa ang pakiramdam ng kaluwalhatian pagkatapos ng pambihirang tagumpay na ito, ang dalawa ay agad na itinalaga ng isa pang misyon ng maraming beses na mas mapanganib, direktang haharapin ang paparating na pag-atake ng isang hukbo na pinamumunuan ni Hina. Bagamat medyo kainahinala si Rukigo, dahil ang planong ito ay pinasimulan ng Tusong Chief of Staff, na kilalang kilala sa palaging paghahanap ng mga paraan para itulak siya sa mga desperado na sitwasyon, tinanggap pa rin niya, bahagyang dahil ayaw niyang bigin si Siana. Puno siya ng pag-asa na kung natapos nila ang misyon ng mahusay, ang kanilang mga gantimpala at landas sa pag-unlad ay lalampas sa lahat ng inaasahan. Ang pagbuo ng counterattack ay mabilis na na-deploy, kasama ang lahat ng logistic na natapos upang maghanda para sa pagharap sa mga puwersa mula sa kaharian ng demonyo. Ganap na naunawaan ni Rukigo na ang kanyang papel sa kampanya ay isang pawn na itinulak sa harap ng mga linya upang makakuha ng mga hit para sa mga komportabling nakaposisyon sa likod. Kinikilala ang potensyal para sa napakalaking casualty, si Alicia ay lihim na iminungkahi na ang buong koponan ay dapat lamang lumaban sa simbolikong paraan at pagkatapos ay mabilis na umatras upang mabawasan ang mga hindi kinakailangang pagkatalo. Samantala, ang larangan ng digmaan ay unti-unting nilamon ng makapal na alikabok. Pagkatapos ay biglang, nagpakita ang isang higanteng golem na ganap na gawa sa mga malalaking bato, isang madiskarteng sandata na inilagay ni Hina sa larangan ng digmaan bilang isang napakatinding unang welga upang durugan ang moral ng kalaban. Sa sandaling magpakita ang deformed na nilalang, ang hukbo ng Grace, sa gulat, ay agad na tumakas, na iniwan ang linya ng labanan para sa grupo ni Rukigo na hawakan. Walang ibang gustong ipagsapalaran ang kanilang buhay sa pagharap sa dambuhalang halimaw na iyon, at lahat ay gumawa ng mga dahilan upang iwasan ang responsibilidad. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan itong harapin ni Rukigo ng mag-isa, na naglunsad ng unang hampas na may direktang suntok sa panlabas na layer ng golem, na naging sanhi ng pagkamanhid ng kanyang buong braso na para bang nataman lang niya ang isang metal na pader. Hindi sumuko, ipinagpatuloy niya ang pagsipa sa katawan ng nilalang. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay agad na naging sanhi upang ang kanyang katawan ay maipit sa lupa ng mga higanteng kamay na bato, na tila siya ay walang iba kundi isang insekto. Sa pilitang pumasok sa isang sulok, kinailangan niyang alisin ang lahat ng pisikal na limitasyon para mailabas ang kanyang pinakamataas na antas ng selyadong kapangyarihan. Sa sandaling iyon, dumiretso si Alicia sa battle line, kinabit ang isang malakas na pampasabog ng enerhiya sa golem, at pinasabog ito, na naging sanhi ng marahas na pagsabog ng halimaw na may mga pira-pirasong lumilipad sa buong larangan ng digmaan. Bagamat inalis nila ang pangunahing banta, ang presyo ay nawalan ng kakayahang kumilos si Rukigo sa loob ng 3 minuto dahil nailabas niya ang lahat ng potensyal ng kanyang katawan. Mabilis niyang hiniling sa kanyang mga kasamahan sa koponan na humawak ng posisyon, at protektahan siya mula sa mga counter-attack sa kritikal na oras na ito. Ang sitwasyon ay naging mas matindi ng personal na magpakita si Hina at sumali sa labanan, gamit ang magic upang sugpuin ang buong koponan na may superior firepower. Nahulog si Siana sa krisis nang matuklasan na ang kanyang bagong binili na espada ay ganap na natunaw sa ilalim ng mahiwagang epekto ng kaaway. Napasigaw siya sa galit, na halos mapahiya ang lahat sa kaganapan. Sinubukan siyang pigilan ni Rukigo, sumenyas na tumahimik para maiwasang makatawag ng atensyon, ngunit ang magulong reaksyon ni Siana ay naging dahilan upang matuklasan ni Hina ang posisyon kung saan siya sinusubukang manatili. Nang malapit ng ilunsad ang pangwakas na atake, napapanahong nagsumite si Grima ng isang sinaunang sumpa na hamarang sa lahat ng paggalaw ni Hina sa maikling panahon. Nang lumipas ang 3 minuto, ganap na nabawi ni Rukigo ang kanyang mga pisikal na kakayahan. Nang makita ang sarili sa isang dihadong sitwasyon, biglang lumipat si Hina sa negosasyon, na nagpaabot ng imbitasyon na sumali sa kaharian ng demonyo na may kabayaran na 3 beses sa kanilang kasalukuyang rate, at maraming mga pribilehiyong hindi natatamasa ng iba. Nahaharap sa kaakit-akit na alok na ito,
Nagpakita si Rukigo ng labis na interes, kahit na nagpapahayag ng mabuting kalooban sa kanyang karaniwang nakakatawang paraan. Nang tila magtatagumpay ang recruitment, hindi inaasahang sumulong si Siana, na naghatid ng isang nakakasawi na suntok na naging sanhi ng pagbagsak ng kumikinang na hiyas mula sa kamay ni Hina. Agad siyang lumuhad, nagmamakaawa na bawiin ang bato, ngunit masigasig na natuklasan ni Grima na ito ay isang mahiwagang bato, isang mahalagang catalysta na tumutulong sa mga salamangkero na mapanatili ang lakas ng pakikipaglaban at isa ring pangunahing bahagi ng kapangyarihan ng apat na makalangit na hari. Dahil alam niyang hindi niya dapat ito mawala, kinailangan ni Hina na tanggapin ang kakaibang kahilingan ni Rukigo na maging isang modelo para sa isang artistikong photoshoot na idinirek niya. Habang kailangan niyang mag-post sa larangan ng digmaan, hindi may tago ng kanyang mukha ang kanyang paghihirap at kahihiyan, ang kanyang mga nasasakupan na nakatayo sa labas ay hindi alam kung iiyak or matatawa. Nang matapos ang nakakahiyang photo session, hiniling ni Hina na ibalik ang Magic Stone gaya ng napagkasunduan. Gayunpaman, sinira ni Rocky ang kanyang salita, buong tapang na itinago sa kanya ang mahalagang hiyas, kahit na itinago ito sa isang napaka-awkward na lokasyon, na ginawang mamula-mula si Hina sa galit, ngunit pinilit pa ring umatras dahil sa kawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Noong gabing iyon, nagdaos ng isang celebration party ang grupo ni Rukigo na may matapang na alak at masaganang pagkain. Sa sobrang lasing, si Rukigo ay sinamahan pabalik sa kanyang rest quarters ni Siana sa halos walang malay na estado. Habang dumadaan sa pangunahing koridor patungo sa kampo, hindi inaasahang nakatagpo ni Siana ang Chief of Staff, na may malaking kapangyarihan sa Grace Army. Gumawa siya ng isang alok na mahirap tanggihan kung siya ay makikipagtulungan sa pagbibigay ng ebidensya na nagpapatunay na si Rukigo ay isang especially iya. Siya ay papayagang bumalik sa Knight's Order kasama ang maraming mga pribilehiyo tulad ng sa kanyang maluwalhating mga araw. Bagamat noong una ay walang intensyon si Siana na ipagkanulo ang isang taong nakipag-away kasama niya sa maraming kampanya, ang lahat ng kanyang pananampalataya ay biglang nag-alinlangan nang hindi niya sinasadyang marinig ang pag-uusap ni Rukigo at Alicia. Kinumpirma ng kanilang napag-usapan ang nakagigimbal na katotohanan na sila nga ay mga ahente mula sa ibang planeta, na ipinadala sa mundong ito ng organisasyong Kasargi upang magsilbi sa isang madilim na layunin. Ang puso ni Siana ay nahulog sa isang magulong halo ng mga damdamin, habang ang tiwala, damdamin, responsibilidad, at katwiran ay marahas na nagsalubong, na nagtulak sa kanya sa isang sanggang daan na mahirap piliin. Kahit na ang pagtuklas bilang isang especially iya ay halos palaging nangangahulugan ng kasawian, si Siana ay hindi pumili ng matinding hakbang laban kina Rukigo at Alicia. Sa halip na ay escort sila sa execution grounds, pinaalis na lang niya sila sa Royal Palace. Ang kaluwagan na ito ay medyo nagpagulat kay Alicia, habang si Rukigo ay nakaramdam ng pagiging mahiyain, dahil siya ang palaging uri na mabilis na umangkop sa kahirapan. Nang walang opisyal na tirahan, ang dalawa ay kailangang pansamantalang umupa ng isang silid sa isang residential area upang magpatuloy sa pag-iral sa kakaibang lupaing ito. Mula sa puntong iyon, ang plano na ay activate ang teleportation machine, isang aparato upang magdala ng higit pang mga mandirigma mula sa organisasyong Kasargi sa planetang ito, ang naging kanilang sukdulang layunin. Gayunpaman, nag-alinlangan si Rukigo nang iniisip ang posibilidad na masakop ang lugar na ito, dahil sa kanyang panahon dito, nagsimula siyang bumuo ng kakaibang pakiramdam na tinatawag na attachment. Si Alicia, na pragmatic at walang mahinang emosyon, ay nagpahayag na ang isang dibisyon ng hukbo ng demonyo ay malapit nang sumalakay sa kaharian ng Grace. Nang marinig ito, sa una ay tila nasa sabik si Rukigo sa pag-asam ni Siana, na nagpahiya sa kanya, na kailangang makatikim ng mapait na pagkatalo. Gayunpaman, nang mahinahong isiniwalat ni Alicia ang tunay na dahilan sa likod ng desisyon ng pagpapatalsik ay nais ni Siana na protektahan sila, dahil natuklasan niya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ng maaga at palihim na pinagtatakpan sila, kaya agad na nagbago ang ekspresyon ni Rukigo. Sa puntong ito, hindi na niya gustong makitang bumagsak ang kaharian, sa halip ay nagsimulang magplanong mag-ipon ng mga masasamang punto upang maghanda para sa malaking labanan sa hinaharap. Ang kabalintunaan ay ang masasamang punto ay hindi maaaring tumaas ng hindi gumagawa ng mga maling gawain. Sa makatuwid, sa gabi, si Rukigo ay lihim na lumabas,
umaasa na magsagawa ng ilang mga trick sa pananakot upang magdulot ng kaguluhan sa lipunan, sa gayon ay makakaipon ng mas maraming masamang enerhiya. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang unang taong pinili niyang takutin ay hindi natakot at hinayla pa siya sa isang hindi inaasahang sitwasyon na nagpapanik kay Rukigo. Bago siya makatakas, nagpakita sina Siana at Grima bilang security patrol. Nang mapansin ang kaina-hinalang pag-uugali, agad siyang sinaway ni Siana, habang si Grima ay curious na nagtanong kung bakit wala na si Rukigo sa militar, kahit na walang sino man ang nagpahayag ng impormasyong ito sa publiko. Hindi maamin na pinatalsik siya dahil sa espionage, gumawa si Rukigo ng dahilan na labis siyang pinahirapan ni Siana hanggang sa hindi na niya ito matiis. Bukod dito, hiniling niya kay Grima na ipalaganap ang impormasyong ito sa buong lungsod, na pinaniniwalaan ng lahat na si Siana ang gumawa ng mga pagsulong. Dahil dito, kinaumagahan, kumalat ang mga alingaw na parang kidlat. Inilarawan si Rukigo bilang isang taong nakagawian na binubuksan ang kanyang pantalon sa harap ng iba, na napapabalitang isang walang modo, nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa inuupahang silid upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit kalmadong kinumpirma ito ni Alicia, parehong nanunuya at kinikilala na kahit papaano ay sinusubukan niya ang misyon. Upang maghanda para sa pagharap sa hukbo ng demonyo, nagpa siya ang dalawa na gumamit ng mga taktikang gerilya, na ginagamit ang kaalaman sa Earth tungkol sa mga diskarte sa pagtatanggol na walang simetriko. Sa tahimik na gabi, tahimik silang lumabas upang maghukay ng mga butas sa mahahalagang daan na maaaring madaanan ng mga puwersa ng kaaway. Sa bawat lugar ng transportasyon, ang dalawa ay nagtayo ng mga landmines upang makapinsala sa kalaban bago sila lumapit sa gate ng lungsod. Sa kanilang pagbabalik mula sa frontline, sina Rukigo at Alicia ay hindi sinasadyang nakatagpo ng isang pulutong ng mga mamamayan na nagtitipon, ang mukha ng lahat ay malinaw na nagpapakita ng pag-aalala. Nang nakikinig sa kanilang mga talakayan, agad na napagtanto ng dalawa na may malubhang krisis na nagaganap. Ang bayani pala, na itinuring na magiging tagapagligtas ng kaharian ng Grace, ay biglang naglaho matapos tugisin ang isa sa matataas na pinuno ng demonyo, isang miyembro ng 4 na Heavenly Kings na kilala bilang Pro-Will. Ang pagtugis ay tila isang nakakasawi na punto ng pagbabago, ngunit sa kasamaang palad, ang bayani ay nakatagpo ng isang espesyal na uri ng mahika na tinatawag na random teleportation, isang spell na nagdadala ng target sa isang ganap na random na coordinate sa planetang ito, kung saan ang posibilidad na mabuhay ay halos zero. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ito ay maaring ang katuparan ng isang sinaunang propesya, na nagsasabi na ang napili ay sasailalim sa isang matinding pagsubok sa buhay at kasawian, pagkatapos ay magiging mas malakas at tatalunan ang Demon Lord. Gayunpaman, ayon sa pagsusuri ni Alicia, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpakita na ang paglilitis ay dapat na naganap sa tore sa nakaraang labanan. Ngunit sa oras na iyon, ang taong gumaganap ng pangunahing papel ay hindi ang bayani, ngunit si Rukigo, isang taong wala sa anumang alamat. Ito ay humantong sa isang balentuna na kinahinatnan. Bagamat naitaboy nila ang hukbo ng demonyo, hindi nila sinasadyang inalis ang pagkakataon para sa tunay na pinili upang mapagtagumpayan ang kapahamakan, na ginagawang lubhang hindi tiyak ang hinaharap ng kaharian. Dahil sa sitwasyon, naisip ni Rukigo at Alicia na tuluyang umalis sa lugar na ito, dahil pakiramdam nila ay kumpleto na ang kanilang misyon dito. Bagamat ang resulta ay walang gaanong pangmatagalang kahalagahan, habang ang dalawa ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit para umalis, biglang nagpakita si Princess Centauria. Walang hinanakit ang kanyang kilos, sa halip, nagpamalas siya ng katahimikan at katatagan. Tahasang sinabi ni Centauria na alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Rukigo at Alicia, na nauunawaan na sila ay mga ahente na ipinadala ng isang extraterrestrial na kapangyarihan. Gayunpaman, wala siyang intensyon na hulihin or tanungin sila, dahil ang anumang aksyong pagpaparusa ay naging walang kabuluhan. Ang tanging hiling niya lang ay manatili sila ng kaunti para masaksihan ang mga huling sandali ng kaharian ng Grace, na maaaring tuluyang gumuho sa susunod na pagsalakay ng demonyo. Nais ni Centauria na ibalik nila ang kwentong ito, hindi bilang isang ulat ng labanan, ngunit bilang katibayan ng pagkakaroon at katapangan ng isang maliit na kaharian na desperadong lumaban sa napakatinding kapangyarihan. Nang gabing iyon, dumating din sina Siana, Grima, at Rosina sa tirahan ni Rukigo. Bagamat mukhang malamig,
Tapat na pinayuhan ni Rukigo ang tatlo na umatras kung sa tingin nila ay hindi nila kayang harapin ang sitwasyon. Aalis sila ni Alicia kinaumagahan, kahit na hindi tahasang sinabi, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng tahimik na pakikibaka. Nang magbukang liwayway, nagtipon ang lahat ng natitirang sundalong Grace. Hindi isang malaking puwersa, karamihan ay mga mandirigma na maraming beses nang natalo, ngunit matatag pa rin silang sumulong na may diwa ng pakikipaglaban hanggang kasawian. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, dalawang makapangyarihang pinuno ng demonyo, sina Hina of the Flame at Gwen Ricker, ang namumuno sa isang mahusay na hukbo na papalapit sa hangganan ng kaharian. Ang hindi pantay na labanan ay tila mabilis itong magwawakas, ngunit sa mahalagang sandali, ang mga bitag ng minahan at mga nakabaon na sistema ng pampasabog na dating itinatag ni Rukigo at Alicia ay sumabog ng sunod-sunod. Ang hindi inaasahang firepower mula sa ilalim ng lupa ay hindi lamang sumire sa maraming uri ng hiyas na nilalang na panlaban, ngunit nakagambala rin sa porma sayon ng demonyo. Ang magulong eksena ay labis na ikinagalit ni Hina nang mapagtanto niyang siya ay natrap lamang ng isang taong minsan ay itinuturing niyang hindi nakakapinsala. Sa makapal na usok ng pagsabog, ang katotohanan ay nagpakita na mas malinaw kaysa dati. Ang taong itinuring ng lahat na isang pasanin ang talagang dahilan kung bakit kailangang umatras ang kaaway. Nang lumapit ang hukbo ng demonyo sa Grace Castle, ang sitwasyon ay naging mas tense kaysa dati. Nang mapansin ng mga higanteng golem na unti-unting pumapasok sa kuta, agad na hiniling ni Siana kay Grima na magsumite ng isang uri ng sumpa upang pigilan sila. Habang si Grima ay nakatuon sa pag-channel ng enerhiya upang ilunsad ang sumpa, biglang nagpakita si Hina of the Flames, direktang umatake sa mangkukulam na naghagis ng mahika. Nang masaksihan ang eksenang ito, si Rosina, na may dalang dugo ng halimaw, ay agad na sumugod upang harangan ang pag-atake para sa kanyang kasamahan ng walang pag-aalinlangan. Lumikha ito ng pagkakataon para kay Grima na i-activate ang isang sumpa kay Hina. Gayunpaman, ang hindi inaasahang bagay ay ang kanyang magic ay ganap na hindi epektibo laban sa kapangyarihan ng kaaway, na lumampas sa mga limitasyon ng kontrol. Samantala, pumasok na rin si Ricker sa larangan ng digmaan. Ginamit niya ang kanyang mabagsik na kalamnan na kapangyarihan upang sunggaban si Rosina nang sumugod ito sa kanya, hinawakan ang kanyang binti, at malakas na inihagis sa dingding, na naging dahilan upang matamaan siya sa makapal na bato at duguan. Dahil sa kalamangan, naghanda siyang tapusin si Siana. Ngunit bago pa siya makakilos, nagpumiglas si Rosina na bumangon, sinusunog ang sarili sa panloob na apoy upang ihinto ang pag-atake at protektahan ang kanyang pinuno. Sa puntong ito, naunawaan ni Siana na kung mananatili siya, siya ay magiging isang pasanin. Sa ilalim ng apurahang paghihimok ni Grima at Rosina, napilitan siyang umatras upang humanap ng paraan para suportahan sina Siana at Rukigo, na naghahanda na ilikas si Princess Centaurea mula sa kastilyo. Gayunpaman, nang makarating sila sa basement, hindi inaasahang nakatagpo muli ng grupo si Siana. Sa kagyat na sandali na iyon, nakiusap ang mandirigma kina Rukigo at Alicia na manatili at iligtas ang mga nasa harapan, kahit na alam niyang ang kahilingang iyon ay maaaring pilitin silang harapin ang matinding panganib. Noong una ay tumanggi si Rukigo, dahil alam niyang malinaw na ang kasalukuyang mga masasamang punto ay sapat lamang upang magamit ang gate ng teleportasyon upang umatras. Gayunpaman, nang makita ang ganap na taos-pusong tingin sa mga mata ni Siana, ang kanyang puso ay nagsimulang mag-alinlangan. Sa wakas, pumayag si Rukigo na sumali sa labanan. Agad niyang inutusan si Alicia na magpatawag ng high-tech na sniper rifle para sa long-range na suporta. Gayunpaman, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari nang ipahayag ni Alicia na ang mga naipon na masasamang punto ay naubos ng husto dahil si Rukigo ay ginugol ang mga ito sa mga walang silbing bagay sa entertainment noong nakaraang gabi, na humahantong sa kasalukuyang sitwasyon kung saan walang sapat na mga puntos upang ipatawag ang mga armas. Ang sitwasyon ngayon ay naging mapanganib at iminungkahi ni Alicia ang isang matinding solusyon. Kung gusto niyang magkaroon kaagad ng sapat na puntos, kailangang gumawa si Rukigo ng isang bagay na malupit na kinasusuklaman ng iba, sa gayon ay may pan ang mga nawawalang puntos. Nang walang gaanong oras para mag-isip,
Nagpa siya si Rukigo na bumalik at suntukin ang hari ng ilang beses upang makamit ang layunin, dahil ayon sa mga prinsipyo ng organisasyon ng Kasaragi, ang hindi makatwirang pananakit sa mga mahihinang tao ay makakakuha ng maraming masasamang puntos. Gayunpaman, agad na namagitan sina Prinsesa Centauria at Siana, hindi nila gustong saktan niya ang matandang hari. Habang nagpupumiglas pa ang lahat, biglang gumawa ng proposal si Siana na ikinagulat ng lahat. Para sa kaligtasan ng kaharian, handa niyang hayaan si Rukigo na gawin ang anumang bagay sa kanya hanggat maabot nito ang pamantayan ng pagiging masama sa sistema ng pagsusuri ng organisasyon. Nahaharap sa ganoong sakripisyong aksyon, hindi maiwasan ni Rukigo na mataranta. Gayunpaman, para sa higit na kabutihan, napilitan siyang gumawa ng desisyon na ibalik ang takbo sa isang labanan na tila walang pag-asa. Sa napakahalagang sandali ng si Rukigo ay gagawa ng isang aksyon na sumasagisag sa kanyang pangako ng attachment kay Siana, hinayaan niyang kontrolin ang kaba, na humantong sa isang hindi magandang aksidente kung saan hindi niya sinasadyang inalis ang kanyang huling layer ng damit sa harap ng lahat. Bagamat hindi nangyari ang sitwasyon gaya ng inaasahan, nakakuha pa rin siya ng sapat na masasamang puntos para makatawag ng modernong sniper rifle na may superior na kapangyarihan. Hindi nag-aksaya ng oras, ginamit ni Rukigo ang baril para ibagsak ang lahat ng golem na umaatake mula sa hukbo ng demonyo. Ang malakas na counterattack na ito ay nagpagalit kay Riker at Hina of the Flame, na agad na lumipad kasama ang kanilang mga pangunahing Allopiers diretso sa linya ng depensa kung saan nakapwesto si Rukigo. Mabilis na sumiklab ang isang matinding palitan. Sa harap ng mapanganib na sitwasyon, agad na sinuportahan ni Alicia si Rukigo sa pamamagitan ng pag-activate ng Emergency Summoning Mode, na naghahatid ng espesyal na melee weapon, isang power zone na nagpahusay ng physical strength stats. Hindi pinahintulutan ang kaaway na magkaroon muna ng pagkakataong umatake, umungal si Rukigo, pinakawalan ang lahat ng limitasyon ng enerhiya, pagkatapos ay sumalpok na parang isang buhawi na bakal, pinutol ang katawan ni Riker kasama ang kanyang mga Allopiers sa napakalupit na paraan. Sa galit na iyon, hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng kaaway at kaalyado, halos tapusin ang buhay ni Siana gamit ang kanyang Sawblade. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya bago pa makontrol ang mga bagay-bagay. Si Hina, ang nag-iisang nakaligtas sa panig ng demonyo, ay nakatayo pa rin na may nakakatakot na mga mata. Hindi na siya nang ahas na gumalaw nang mapagtanto niya na napakalakas ng kalaban na nasa harap niya. Sa halip, ang magkabilang panig ay sumang-ayon sa isang pansamantalang kompromiso, na huminto sa labanan sa loob ng isang buwan upang patatagin ang mga puwersa at muling ayusin. Habang unti-unting nawawala ang usok at naging tahimik ang larangan ng digmaan, nilapitan ni Siana si Rukigo na may nanlambot na mga mata. Kinas niya ito sa pisngi bilang taos-pusong pasasalamat sa pagligtas sa buong kaharian ng Grace mula sa pagkalipol. Sa kanyang puso, pinaniwalaan siya ng sandaling iyon na mas malalim kaysa sa pagiging magkaibigan lamang ang maaaring umiral sa pagitan nila. Gayunpaman, salungat sa inaasahan na ito, nakita lang siya ni Rukigo bilang isang pansamantalang entertainment item. Hindi siya nag-ambag ng anumang seryosong damdamin, na naging sanhi ng galit na galit si Siana, nakakabukas lang ng kanyang puso. Agad niyang binunot ang kanyang espada at paulit-ulit na inihampas kay Rukigo sa hindi mapigil ang galit, na para bang gustong palabasin ang lahat ng kabiguan at sakit na umuusad. Salamat sa napakalaking tagumpay laban sa hukbo ng demonyo, si Rukigo at Alicia ay tinawag pabalik sa palasyo upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa bansang ito, sa kabila ng kanilang hindi masyadong maluwalhating tunay na pinagmulan. Para sa kanila, ang mahalaga ngayon ay nabawi na ang tiwala ng mga taong minsan nang nag-alinlangan or nagdududa sa kanila. Nang malaman na ang lahat ng nakaraang dark scheme ay sadyang minanipula ng Chief of Staff mismo, nagpa siya si Rukigo na personal na ibalik ang pabor sa isa na nagtulak sa kanya sa mga nakakasawi na sitwasyon. Sa isang pribadong pagpupulong, hindi siya nagdalawang isip na gumamit ng super adhesive tape para tanggalin ang kalat-kalat na buhok na natitira sa ulo ng tusong matandang iyon. Ang eksena ay walang kulang sa isang simbolikong parusa, na parehong nagpapahiya sa kalaban at nagpapedama ng kasiyahan sa mga manunood matapos ang mahabang serye ng maruruming panlilinlang na nalantad. Ilang araw matapos ang labanan, si Rukigo ay hindi inaasahang nakatanggap ng komunikasyon mula sa organisasyon ng Kasaragi.
Ang mga emosyong pinigilan sa paglipas ng panahon ay nagpahayag kaagad siya ng kawalang kasiyahan tungkol sa nakaraang teleportasyon. Maliwanag, ang posibilidad ng tagumpay ay mas mababa sa 50%, ngunit pinilit pa rin siyang maging isang eksperimentong guinea pig, na halos mawalan ng buhay sa isang kakaibang espasyo. Habang inilalabas ang kanyang galit, sinasadya ni Rukigo ang isang kakaibang kahilingan ng kabayaran sa pamamagitan ng pagpilit sa babaeng pinunong si Asteria na pakasalan siya bilang isang paraan ng pagbabayad pinsala, na iniwan ang tao sa kabilang dulo na natigilan, hindi alam kung siya ay seryoso or nagbibiro. Isinasantabi iyon, nagpadala ang organisasyon ng bagong kasamahan para suportahan sina Rukigo at Alicia, isang mandirigmang tigre na nagtataglay ng higit na lakas. Mula sa kanilang unang pagkikita, ni hindi nag-abala sa mga formalidad, agad na hinahamon ang isa't isa upang matukoy ang kataasan. Gayunpaman, aksidenteng nabali ni Rukigo ang espada na hiniram niya kay Siana sa pinakaunang palitan. Upang pagtakpan ang aksidente, nagkaroon ng ideya si Alicia na balutin ito ng malamig na kanin at magpanggap na walang nangyari, kahit alam niyang hindi ito madaling itago. Pagkatapos, hindi inaasahang dumating si Siana na hinahanap sila at hiniling na ibalik ang kanyang pinakamamahal na espada. Nakaharap sa kanyang umaasam na titig, si Rukigo ay kusang gumawa ng isang emosyonal na kwento na ang espada ay bayani na nagsakripisyo ng sarili sa isang labanang kasawian laban sa Demon Lord. Isang paliwanag na tila hindi makatwiran, ngunit ibinigay ng may napakataimtim na mukha na hindi matukoy ng mga tagapakinig ang pagkakaiba ng katotohanan sa fiction. Si Siana, nang masaksihan ang nasira na estado ng kanyang mamahaling sandata, ay hindi napigil ang umiyak sa pagkasira. Gayunpaman, agad na napalitan ang emosyong iyon matapos iharap sa kanya ng mandirigmang tigre ang isa pang Katanji tanging katana. Sa pagtanggap ng hindi inaasahang regalo, agad na binago ni Siana ang kanyang saloobin, na masayang niyakap ang kanyang tagapagbigay. Kabalintunaan, ang Tigerman na iyon ay interesado lamang sa mga kabataan, maliliit na batang babae na ganap na kabaligtaran sa maganda at hubog na pangangatawan ni Siana, na naging dahilan upang siya ay walang awang tinanggihan. Nang gabing iyon, nagtipon ang grupo sa isang tavern para magpahinga. Sa pag-uusap, aksidenteng nalaman ng mga tao na ang tunay na misyon ni Rukigo at Alicia ay mangolekta ng impormasyon tungkol sa planetang ito. Napagtanto na ito ay isang mainam na oras upang malaman ang tungkol sa katutubong ecosystem, hiniling ni Alicia kay Siana na gabayan sila sa kagubatan. Bilang tugon, sumang-ayon si Siana, at kinaumagahan ay sinimulan ng grupo ang kanilang paggalugad. Habang papalayo ang kanilang pagpasok sa siksik na lugar, natuklasan nila ang isang higanting ahas na nakasabit, isang katangiang palatandaan na nagpapahiwatig na ang teritoryong ito ay kabilang sa tribong Kakavas, isang uri ng hayop na gumagamit ng mga primitive na armas upang protektahan ang kanilang nasasakupan. Bago pa sila makapagkomento pa, isang talim ng palakol ang lumipad sa mukha ni Rukigo, dahilan upang siya ay tumakbo palayo sa takot, ngunit ilang sandali lamang ay nadiskubre niyang nawala ang kanyang dalawang kasama. Habang nag-iikot-ikot sa paghahanap ng daan pabalik, nagpakita ang isang higanting hipon sa kanyang likuran, na naging sanhi ng muling pagsiklab ng gulat. Gayunpaman, ang nilalang na ito ay hindi nagpakita ng puot at nagkaroon pa nga ng halatang mga sugat, na nagpakilos kay Rukigo na kaibiganin ito. Tulad ng pagsisimula ng pagkakaibigan sa pagitan ng tao at hipon, si Siana ay sumingit mula sa kung saan at hiniwa ang hipon sa kalahati, isinasaalang-alang ito na perpektong sangkap para sa inihaw na keso na hipon. Habang ang lahat ay sabik na pinipili ang mga piraso ng karne sa pananabik, umupo si Rukigo sa isang tabi, nang hihinayang sa relasyon na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong mabuo. Kaagad pagkatapos kumain, sina Alicia at Grima, na laging naniniwala sa pananampalataya, ay nakipagtalo tungkol sa paniniwala at katwiran. Ni hindi sumuko, kaya kinuha nila ang isa't isa sa labas upang patunayan ang kanilang mga punto. Bagamat hindi naiintindihan kung bakit kailangan niyang sumunod, sumabay pa rin si Rukigo na parang nanunood ng entertainment. Upang may sagawa ang ritual ng pagtawag ng Diyos, kailangan ni Grima na pumaslang ng isang maliit na hayop, ngunit walang lakas ng loob. Si Alicia ay pinalitan ng isa pang bagay at ibinigay ito sa kanya, na lumikha ng mga kondisyon para sa seremonya upang magpatuloy. Bilang resulta,
Nagpakita ang isang humanoid entity, isang mapang-akit na demonstress, na nagsasabing kaya niyang tuparin ang anumang hiling ng summoner. Hindi pinalampas ni Rukigo ang pagkakataon, agad na humiling na maging royalty na napapaligiran ng magagandang babae bilang kapalit ng kanyang kaluluwa. Nang sasabihin niya ang kanyang tunay na pangalan, natuklasan ni Alicia na ito ay isang three-dimensional na projection lamang sa halip na ang aktwal na entity, na nagdulot sa kanya na maghinala na ito ay isang kalokohan. Nalantad, ang demonyong babae ay galit na sumalakay, ngunit dahil si Alicia ay isang android, ang pag-atake ay ganap na walang silbi. Nang napilitang tuparin ang isang hiling, hiniling ni Alicia ang paglikha ng ilang planeta na tinitirhan ng mga tao. Agad na napaluha ang demonyo, alam niyang hindi niya iyon magagawa. Hindi huminto doon, nagpatuloy si Alicia sa isa pang pagpipilian, na humihiling na alisin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa planetang ito, mula sa mga halimaw at demon lord hanggang sa mga supernatural na nilalang, ngunit imposible pa rin ang sagot. Sa wakas, iminungkahi niyang tumulong sa pag-aayos ng Bar-Adon na palikuran sa kwartel. Hindi makayanan ang kahihiyang ito, ang demonyong babae ay nataranta, bumalik sa kanyang tunay na anyo, humingi ng tawad ng husto, pagkatapos ay nag-impake at tumakas, naiwan ang isang grupo ng mga tao na nabigla pa rin sa kanilang nasaksihan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng mga bansa at puwersa, si Prinsesa Centauria ng Kingdom of Grace ay patuloy na nagsusumikap na humanap ng mga paraan upang iligtas ang kanyang bansa, na dumaranas ng matinding tagtuyot. Sa pag-asang maitatag muli ang pinagmumulan ng tubig tabang na kinakailangan upang mapanatili ang buhay, nagpasya siyang i-activate ang isang sinaunang kagamitan sa pagkontrol ng panahon upang lumikha ng sapat na pag-ulan. Gayunpaman, isang hindi magandang sitwasyon ang nangyari nang ang sistema ng makinarya ay nangangailangan ng restart password na naprogram ni Rukigo, isang taong kilala sa kanyang kakaibang pag-iisip at madalas na kakaibang pag-uugali. Ang naka-encode na string ng character na iniwan niya ay hindi lamang nagdadala ng mga nakakasakit na implikasyon, ngunit puno rin ng mga satirical na elemento na nagpapula sa lahat ng mga opisyal ng korte kapag binabasa ito. Sa kabila ng malaking kahihiyan, sa wakas ay nagtagumpay ang technical team sa pag-decode nito, na naging dahilan upang muling gumana ang rainfall machine, na nagdala ng kaligtasan ng ulan sa tuyot na lupain. Kaagad pagkatapos, ang grupo ng mga mandirigma na pinamumunuan ni Rukigo ay nagtungo sa kaharian ng Taurus, sa pagkakataong ito ay gumagamit ng isang modernong mekanikal na sasakyan na kamakailan niyang nakuha, isang kakaibang sasakyan na may kakaibang anyo na ikinamangha ng mga katutubong residente. Hindi rin nagtagal ang paglalakbay, dahil sa pagdating ay binigyan agad sila ng isang maringal na pagtanggap, kahit na pinarangalan bilang mga mensahero ng kapayapaan. Isang marangyang salo-salo sa gabi ang idinaos sa palasyo ng hari upang parangalan ang presensya ng delegasyon, na ginawang kapana-panabik ang kapaligiran. Habang pinananatili ni Rukigo at Alicia ang kanilang karaniwang kalmadong kilos, ang iba pang tatlong miyembro ay kumilos sa ganap na magkasalungat na paraan. Patuloy na iniskan ni Grima ang kanyang mga mata sa buong banquet hall, determinadong makahanap ng isang gwapong lalaki na sapat na kaakit-akit upang makuha ang kanyang puso para sa gabi, habang si Siana ay nahulog sa isang estado ng panaginip na pantasya, na pinangangalagaan ang ilusyon ng pagiging isang marangal na asawa na namumuhay sa karangyan. Kapansin-pansin, lahat sila ay hindi pinansin ang mga babala na ang prinsipe dito ay hindi lamang walang kakayahan, ngunit mayroon ding burara na hitsura na may magulo na buhok, walang ingat na estilo ng pananamit, at substandard na mga gawi sa pamumuhay. Gayunpaman, matigas na itinuloy ni Siana ang kanyang pagkakataon na makapagpabago ng buhay sa pamamagitan ng paglapit sa kanya, umaasa na ang kanyang figure na sinamahan ng mga makikinis na salita ay makakatulong sa kanyang mga puntos. Gayunpaman, nang malamig na hindi pinansin, ang kanyang pangarap ay nabasag na parang usok. Dahil sa hindi niya mapanatiling kalmado ang sarili, agad siyang napalitan ng galit, naglabas ng mga masasakit na salita bago tumalikod at umalis ng walang awa. Sa kabaligtaran, hindi pa sumusuko si Grima sa laro, nakikipagligawan sa isang sopistikadong maharlika nang hindi nag-abala upang suriin ang kanyang katayuan sa pag-aasawa. Nang malaman niyang may asawa na siya, nagalit siya, walang awa niyang sinumpa siya na para bang pinagtaksilan, bagaman sa totoo lang, siya ang nagpasimula ng panliligaw.
Ang mga awkward na sitwasyong ito ay nag-iwan kay Rukigo na nakatayo lamang na nakahalukip-kip na nagmamasid mula sa malayo, hindi nakikialam sa kaguluhan na dulot ng tatlong babae. Habang nagsimulang magulo ang banquet hall dahil sa mga nakakatawang pagtatalo, tahimik na umalis sina Rukigo at Alicia mula sa maingay na lugar, na nagpatuloy sa paglusot sa basement ng palasyo na may layuning imbestigahan ang lihim na impormasyon. Sa liblib na lokasyong ito, hindi inaasahang nakatagpo nila si Hina, isa sa mga nangungunang pinuno ng kaharian ng demonyo. Hindi sinayang ang pagkakataon, mabilis na kumilos si Rukigo, pinasuko siya bago siya makapag-react. Gayunpaman, sa pagtatapos ng aksyon, nagpakita ang isa pang karakter, si Hayuka, isang makapangyarihang babaeng mandirigma na may status na kaaway. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Rukigo, hinuli si Hayuka, at nagsagawa ng interogasyon gamit ang mga malulupit na pamamaraan, na may bahid ng kawalang galang na karaniwang nakikita sa kanya. Pinagmasdan ni Alicia ang buong proseso na may mga mata na malinaw na nagpapakita ng pananabik, dahil palagi siyang naghahanap ng mga paraan upang hikayatin si Rukigo na ipakita ang kanyang masamang kalikasan, sa gayon ay nakakaipon ng mas maraming masasamang punto. Sa bawat oras na siya ay kumikilos ng kaiyahiya kay Hayuka, ang kanyang masamang index ay tumalon, na nagpapahintulot sa pareho na makamit ang kanilang sariling mga benepisyo sa isang kakaibang symbiotic na relasyon. Matapos makuha ang mahahalagang impormasyon, bumalik sina Rukigo at Alicia upang direktang harapin ang prinsipe ng Taurus. Nagpakita sila ng katibayan na nagpapakita na ang kaharian na ito ay lihim na nakikipagkalakalan ng mga kristal ng tubig sa lahi ng demonyo, isang aksyon na maaaring magbigay ng balanse sa digmaan. Hindi ito itinanggi ng prinsipe, ngunit mahinahong inamin ito, na binanggit na ang kasunduan ay itinatag upang matiyak ang marupok na kapayapaan. Nagpakita din si Hayuka sa tamang sandali upang ipagtanggol ang paninindigang ito, na nangangatwiran na ang pakikipagtulungan ay ang paraan upang mapanatili ang pambansang katatagan sa panahon ng magulong panahon. Sa harap ng sitwasyong ito, sinubukan ni Siana na ibalik ang mga bagay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan bilang isang kalamangan, na muling ginamit ang taktika ng pang-aakit. Hindi na madaig, sumama si Hayuka sa paghaharap sa kanyang malamig na pang-akit, na lumikha ng isang matinding paligsahan sa pagpapaganda sa pagitan ng dalawang babae. Gayunpaman, ang nakakagulat na katotohanan ay nahayag ng ang prinsipe ay nawala ang kanyang mga kakayahan sa pisyolohikal, na ginawang katawa-tawa ang mga pagsisikap ng mga kababaihan. Sa kanyang hinala, hindi napigilan ni Rukigo ang kanyang sarili at biglang nagsagawa ng isang hindi pa nagagawang open-sa-ibong aksyon, na direktang naglalagay ng isang sensitibong bagay sa ulo ng prinsipe bilang isang mapang-asar na provokasyon. Ang mapangahas na pag-uugali na ito ay hindi lamang nagpagulat sa banquet hall, ngunit sinira din ang diplomatikong koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kaharian ng Taurus ay agad na tiningnan nito bilang isang pinakamataas na insulto, na nagdeklara ng paghihiwalay ng lahat ng mga alyansa sa kaharian ng Grace upang lumipat sa pakikipag-ugnayan sa kaharian ng demonyo. Ang pinakamalaking talunan ay si Siana, na kamakailan lamang ay naibalik, ngayon ay nahaharap sa pagkawala ng lahat dahil sa isang pagkakamali na dulot ng kanyang kasamahan. Nahuhulaan ang paparating na panganib ng armadong labanan, mabilis na isinulong ni Princess Centauria ang mga plano sa paghahanda sa digmaan. Gayunpaman, ang matagal na tagtuyot ay ginawa ang kakulangan ng tubig na pinakamalaking hadlang sa pagsisikap sa pagtatanggol. Sa makatuwid, ang pangkat ng mandirigma ni Rukigo ay itinalaga ng isang bagong misyon, upang tumagos sa malupit na lugar ng disyerto, patungo sa teritoryo ng Sand King na may layuning maghanap ng isang mahiwagang prutas na tinatawag na water fruit, ang tanging bagay na may kakayahang ibalik ang sitwasyon bago pumutok ang buong digmaan. Kaagad pagkatapos matanggap ang bagong misyon mula kay Prinsesa Centauria, ang grupo ni Rukigo ay mabilis na naglakbay patungo sa disyerto, isang lugar na pinaniniwala ang teritoryo ng Sand King, isang maalamat na nilalang na binanggit sa mga sinaunang dokumento, na may mataas na determinasyon na iligtas ang kaharian na dumaranas ng matinding kakulangan sa tubig. Dinaig nila ang nakakapasong init para makapasok sa delikadong lugar na ito. Pagkatapos ng maikling panahon na paghahanap sa malupit na mga kondisyon, ang grupo ay hindi inaasahang natuklasan ang isang bangkos ng makatas na prutas na puno ng tubig ang tinatawag na mga water fruits at agad nilang inipon ang mga ito sa mga bag. Tuwang-tuwa si Siana, sa paniniwalang kung maibabalik niya ang mga prutas na ito,
maaari niyang tabyusin ang kanyang karangalan at maibabalik pagkatapos ng nakakagulat na diplomatikong iskandalo kanina. Gayunpaman, nang magsimulang kumurap ang kagalakan, dumating ang sakuna. Mula sa kailaliman ng buhangin, biglang nagpakita ang Sand King na may napakalaking anyo, isang mole na may balat na makapal na bakal, matutulis na kuko, at mabangis na pulang mata na puno ng layuning pumaslang. Mabilis na napagtanto ni Rukigo ang kakilakilabot na katotohanan, ang mga prutas ng tubig na kakapili lang nila ay talagang mga nabubuhay na bahagi ng katawan ng halimaw na ito, posibleng mga glandula or biological cyst, na tumutulong dito na umangkop sa kapaligiran ng disyerto. Nang mapagtanto kung ano ang itinuturing nito bilang pagnanakaw ng mga nabubuhay na organ nito, ang higanteng nilalang ay umungal, pagkatapos ay sumugod patungo sa sasakyan na puno ng mga prutas ng tubig sa nakakatakot na bilis, na lumikha ng isang mapangwasak na sandstorm. Sa pagharap sa nalalapit na panganib, agad na inutusan ni Alicia ang lahat na tumalon sa sasakyan upang mapanatili ang kanilang buhay. Hindi nagtagal, ang impact mula sa Sand King ay ganap na nabaon ang sasakyan at ang mahalagang bag ng mga prutas ng tubig sa buhangin, na nabura ang lahat ng pagsisikap ng grupo sa isang iglap. Nang mawala ang kanilang sasakyan at mga gamit, napilitan silang maglakad sa malawak na disyerto, umaasang makakabalik sa kaharian ng Grace bago sila tuluyang mapagod. Gayunpaman, ang sitwasyon ay lalong lumala. Sa kabila ng paglalakad ng maraming araw, ang abot-tanaw ay nagpapakita pa rin ng dilaw na buhangin at mainit na hangin. Ang grupo ay unti-unting napagod, na ang espiritu at pisikal na lakas ay nahulog sa isang nakababahalang estado. Habang halos maubos ang mga supply ng pagkain, sa kritikal na sandaling ito ang tanging naiwan sa food bag ay ang ilang tuyong bahagi ng katawan ng mga nilalang na kabilang sa Octopus Tribe, na kanilang natalo kanina. Nang walang iba pang mga pagpipilian, ang lahat ay kailangang gamitin ang mga ito bilang mga sangkap para sa pagkain. Mariing tumutol si Rukigo, pakiramdam niya ay hindi niya kayang lunukan ang ganoong kakaibang pagkain, ngunit ang iba ay hindi nag-abala sa pakikinig, kahit na nagsanib puwersa upang pigilan siya at pilitin siyang pakainin ng isang malaking katsarang muntik na siyang mabulunan. Nang gabing iyon, si Alicia, na isang android ngunit nananatili pa rin ang ilang sangkatauhan, ay hindi na nakayanan ang tagpo ng kahirapan at ang matagal na kapaligiran ng kawalan ng pag-asa. Iminungkahi niya ang isang hindi karaniwan na plano, na hinihikayat si Rukigo na gamitin ang kanyang pamilyar na mababang panlilinlang kay Siana upang makaipon ng masasamang punto, ipinagpapalit ang mga ito para sa kinakailangang enerhiya upang makatakas sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Matapos marinig ito, tumanggo si Rukigo bilang pagsang-ayon. Sa pagsasaalang-alang na ito ay isang magagawang solusyon, agad siyang lumipat sa pagkilos. Ngunit sa hindi inaasahan, labis na lumaban si Siana, na pinipigilan siyang gumawa ng anumang bagay na higit pa sa maliliit na panunukso. Lubos na nabigo, kinailangan ni Rukigo na lumipat ng target kay Grima, na nahulog sa isang estado ng pagkawala ng malay dahil sa pagkapagod. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap na makakuha ng masasamang puntos ay napatunayang walang saysay din dahil ang sistema ay hindi nagtala ng mga puntos ng bonus kapag ang paksa ay walang malay, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkadismaya. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang grupo sa pagtahak sa mainit na buhangin sa ilalim ng nagliliyab na araw, sinusubukang sumulong na may mahinang pag-asa na makahanap ng isang bayan, nayon, or anumang tanda ng kaligtasan sa tuyot na lupaing ito. Napagod ang lahat at habang nagsimulang mag-alinlangan si Rukigo sa tunay na halaga ng kanyang mga kalokohan, dahil gaano man siya kahirap, kung ang mga aksyon ay hindi nakakatugon sa mga kondisyon, hindi makikilala ng sistem ang anuman, na nag-iiwan sa kanya ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, parehong nakakatawa at mapait. Pagkaraan ng maraming araw na pag-alagala sa malupit na lupa ng buhangin, ang sitwasyon ng grupo ay umabot sa isang deadlock habang ang malinis na tubig ay naubos. Ang mga supply ng pagkain ay halos wala na at ang espiritu ng lahat ay halos bumagsak sa ilalim. Nang ang lahat ay pagod na, si Siana na may haggard na mukha at pabulong na boses ay proactive na nagmungkahi ng isang matapang na aksyon, na hayaan si Rukigo na tumingin sa kanyang mga asset para i-activate ang Evil Point Accumulation System. Bagamat medyo matapang ang pag-uugaling ito dahil nagboluntaryo siya sa sarili, hindi nagtala ang system ng anumang puntos, na ginagawang walang saysay ang lahat ng pagsisikap.
Napagtatanto na ang sitwasyon ay hindi maaaring magpatuloy ng ganito magpakailanman, si Rukigo ay nagsimulang mag-isip ng mas seryoso tungkol sa prinsipyo ng akumulasyon ng punto. Ayon sa kanyang personal na pagsusuri, ang pagtaas ng punto ay naganap lamang kapag ang pag-uugali ay lumampas sa moral na mga hangganan or nagdulot ng tunay na psikolohikal na pinsala sa iba. Sa makatuwid, malabo siyang nagmungkahi ng ideya na tumawid sa linya kasama si Siana, na gawin ito ng isang beses upang itulak ang sistema sa sukdulan. Gayunpaman, bagamat pinalabo ng gutom ang kanyang pangangatwiran, sapat pa rin si Rukigo upang malaman na kung maglalakas loob siyang gawin ito, tiyak na hindi magdadalawang isip si Siana na putulin ang kanyang saging sa mismong lugar. Bago pa lumayo ang mga pangyayari, biglang nahimatay si Siana dahil sa pisikal na pagod. Nang makakita ng gininto ang pagkakataon, hindi nag-atubili si Alicia na himukin si Rukigo na kumilos, sinasamantala ang kanyang walang malay na estado upang madagdagan ang mga puntos. Gayunpaman, bago niya mailapat ang kanyang pamilyar na mga panlilinlang, si Rosina, ang kalahating beast na babae na may cute na hitsura ngunit napakalakas na carnivorous instincts, ay biglang nagpakita sa isang hindi makontrol na estado. Dahil sa matinding gutom, inisip ni Rosina na si Rukigo ay isang masarap na biktima at malinaw na ipinakita ang kanyang intensyon na kumagat sa kanya. Habang si Rukigo ay nagkakamali sa pag-iisip na ito ay isang gininto ang pagkakataon para makipagsesyon sa dalaga, bago pa niya magawa ang anumang bagay, si Rosina ay sumugod sa kanya, handang punitin siya kung hindi siya mabilis na mag-react. Sa sobrang gulat, pinalayas niya si Alicia upang makagawa ng espasyo para makatakas. Nagtagal buong gabi ang buhay at kasawian na habulan sa pagitan ng isang gutom na humanoid na nilalang at isang mersenaryong mahilig gumawa ng masasamang bagay. Parehong nagsusuntukan, nakipagbuno, at nagsisigawan sa alikabok na naging sanhi ng pagkagulo ng buong paligid. Gayunpaman, ang mismong paghaharap na ito ay hindi inaasahang nakatulong kay Rukigo na mangolekta ng malaking halaga ng masasamang puntos, dahil ang marahas na pag-uugali na sinamahan ng masasamang intensyon sa mga sitwasyong pang-emergency ay kinilala ng system bilang lubhang masama. Sa mga naipong puntos na lumampas sa threshold, mabilis itong ginamit ni Rukigo para magpatawag ng bagong sasakyang pangtransportasyon, isang modernong sasakyan na tumulong sa grupo na umalis sa disyerto at ligtas na makabalik sa teritoryo ng kaharian ng Grace. Gayunpaman, ang kagalakan ng pagbabalik ay hindi nagtagal dahil nahaharap sila sa kabiguan na hindi makapagdala ng anumang mga prutas ng tubig. Bagamat naiintindihan ni Prinsesa Centauria ang sitwasyon, hindi may tago ang kanyang seryosong ekspresyon kapag naghahatid ng bagong impormasyon. Ayon sa isang lihim na mapagkukunan, ang hukbo ng demonyo ay nagpaplano na sakupin ang isang sinaunang sandata na may kakilakilabot na mapangwasak na kapangyarihan na natatakan sa isang sinaunang guho sa kailaliman ng isang nakalimutang lupain. Agad niyang inutusan si Rukigo at ang kanyang grupo na umalis kaagad, na pinatigil ang kanilang balak bago dumating ang sakuna. Habang isinasaalang-alang pa rin ng lahat ang antas ng panganib ng misyon, si Alicia, na hindi kailanman ganap na tapat sa sinumang lampas sa kanyang misyon sa pagkolekta ng data at pag-iipon ng punto, ay bumuo ng sarili niyang plano. Hindi siya gaanong nag-aalala tungkol sa pagprotekta sa kaharian, ngunit lihim na binalak na agawin ang sinaunang sandata para sa organisasyon ng Kasargi, na nakikitang ito ang pinakamagandang pagkakataon upang palakihin ang kapangyarihan ng masamang panig habang tinutupad ang pangmatagalang mga ambisyon ng dominasyon. Sa dalawang magkasalungat na layunin na nagsisimulang mabuo sa loob ng parehong grupo, ang paparating na paglalakbay sa mga guho ay nangako na magiging mas magulo kaysa dati. Habang ang mataas na antas ng pamunuan ng organisasyong Kasargi ay komportableng tinatangkilik ang marangyang bakasyon sa tabi ng pool na may kahangahangang tanawin, mga mesa na puno ng pagkain at musika na nagpapasigla sa kapaligiran na parang isang festival. Sa malayong linya sa harap ni Rukigo ay kailangan pa ring magtrabaho ng walang pagod sa isang walang katapusang serye ng mga misyon. Habang hindi pa natutuyo ang pawis sa noo ng mandirigma na itinulak ng malayo sa safety zone, si Lily, ang medyo sira-sirang siyentipiko ng organisasyon, ay biglang nag-anunsyo ng isang system-wide leave na kaganapan, isang popularity poll para sa mga natitirang miyembro. Kaagad, ang kaganapang ito ay umaakit sa lahat ng mata habang ang mga ranggo ay nagpakita kay Lily sa tuktok, na ikinagulat ng marami. Gayunpaman,
Ang panandaliang pananabik na ito ay hindi nagtagal dahil ang isang panloob na pagsisiyasat ay mabilis na inilunsad, na nagpapakita na siya ay kumuha ng mga pansamantalang mersenaryo upang mandaya sa pagboto sa ilalim ng pagkukunwari ng isang nakakaaliw na paligsahan. Ang kanyang aksyon ay nabigyang katwiran sa kadahilanang ang kasamaan ay ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng organisasyon, na ginagawang imposible para sa iba na tumanggi. Dati, si Rukigo ay lumikha ng matinding kompetisyon nang hindi niya sinasadyang itulak si Hina, ang babaeng mandirigma na kumokontrol sa apoy, at si Rosina, ang babae na may dalang dugo na may halong insect DNA, sa isang mabangis na paghaharap para lamang makakuha ng kalamangan sa popularity poll. Ang tensyon ay tumaas hanggang sa punto kung saan tila sisabog ang salungatan sa mismong base, na pinilit si Rukigo na mag-organisa ng pampublikong boto upang mapagan ang sitwasyon. Walang inaasahan na ang pangwakas na resulta ay magiging ganap na pagkakatabla, na nagiging sanhi ng pagtatambal ng dalawa sa isang kabalintunaan na paraan, na naging isang kakaibang mag-partner na nagpapanatili sa buong koponan ng isang maingat na distansya, na hindi alam kung kailan sisabog ang kapaligiran sa pagitan nila. Sa gitna ng magulong mga kaganapang ito, ang isang pagtitig sa babaeng lider na may malamig na panlabas, na palaging nagpapanatili ng imahe ng ganap na katwiran, ay nagsimulang mag-alinlangan kapag inaalala ang mga misyon na tahimik na natapos ni Rukigo nang hindi humihingi ng kredito. Bagamat sa panlabas ay pinananatili niya ang isang walang malasakit na saloobin, sa loob ay nagpapakita ang isang kakaibang emosyon, na nag-alinlangan bago siya tanungin tungkol sa taong binoto niya sa botohan. Gayunpaman, ang lahat ng mga pribadong plano ay mabilis na naantala nang biglang tumunog ang alarma, na nagpabalik sa lahat sa malupit na katotohanan. Isang grupo ng mga estranghero, na ipinapalagay na mga katutubong bayani, ang hindi inaasahang dumaong malapit sa lugar ng resort. Kaagad, ang lahat ng senior na miyembro ng Kasargi ay lumipat mula sa isang estado ng pahinga tungo sa pagiging handa para sa labanan. Naging mas apurahan ang sitwasyon nang sumugod ang isang serye ng mga halimaw na hugis higanteng tipaklong mula sa kabilang linya ng labanan. Sa magulong eksenang iyon, hindi nag-atubili si Asteria na humarap sa frontline, na pinamunuan ang counterattack na may pagnanais na patunayan ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at itulak ang lahat ng pagdududa na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang kasiyahan na kapaligiran ng party ay nawala, napalitan ng amoy ng pulbura at tunog ng nagsasalpukan na bakal. Nang pansamantalang hamupa ang engkwentro, sinubukan ni Asteria na humanap ng pagkakataon na tanungin muli si Rukigo tungkol sa taong tunay niyang pinili sa pagboto, ngunit nanatili siyang tahimik, umiiwas, tulad ng ginagawa niya sa lahat ng pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya tinalikuran ang kanyang intensyon. Habang nagpapagaling ang lahat mula sa sagupaan, sinimulan ni Alicia na ipatupad ang plano para sa paparating na labanan sa kaharian ng Grace, isang lugar na nagiging sentro ng malaking salungatan. Si Mildred, ang diyosa na nagbigay kay Rukigo ng kakayahang gumamit ng mga masasamang punto, ay hindi inaasahang ibinunyag na sinasadya niyang hindi nadagdagan ang kanyang mga puntos kamakailan dahil natatakot siya na kapag nakamit niya ang labis na tagumpay, mawawala ang dahilan para bumalik siya sa Earth. Ang pagsusuri ni Alicia ay malinaw na nagpahiwatig na ang hukbo mula sa kaharian ng Taurus ay malapit ng makipag-alyansa sa mga puwersa ng demonyo upang ayusin ang isang komprehensibong pag-atake sa Grace. Sa planong counterattack, si Siana, isang mandirigma na may mga pisikal na katangian ng tiger human na nademote dahil sa ugali niyang pag-indayog ng kanyang espada ng hindi nag-iisip, ay itinalaga upang harangan ang Western Wing kung saan may hawak na utos ang mga demonyo. Kasabay nito, ang mga kabalyero sa Royal Guard ay magiging responsable para sa pagpapahinto sa mga regular na puwersa mula sa Taurus. Samantala, muling mamumuno si Rukigo sa isang pangkat ng labanan, kabilang sina Alicia, Rosina, Grima, at Siana, na palihim na pumapasok sa teritoryo ng Taurus upang sakupin ang isang sinaunang selyadong sandata, isang bagay na pinaniniwala ang magpapabago sa buong sitwasyon ng digmaan kung ito ay mahulog sa mga tamang kamay. Ang paglalakbay sa hinaharap ay hindi lamang nangangailangan ng sopistikadong diskarte, ngunit nagdulot din ng hindi mabilang na mga awkward na sitwasyon, dahil ang hindi pangkaraniwang grupo ng mga mandirigma na ito ay kailangang matutong makipagtulungan sa kaguluhan, na lumalaban kapwa para sa mga mithiin ng organisasyon at naghahanap ng isang bagay na higit pa sa kanilang mga paunang layunin. Matapos magkasundo sa mga taktika,
agad na nagtungo ang grupo sa lugar kung saan nakatago ang sinaunang sandata, ang madiskarteng target sa paparating na paghaharap. Sa buong paglalakbay, patuloy na nagdalamhati si Siana tungkol sa nakakahiyang kabiguan sa nakaraang misyon na naging dahilan upang mabuo ang kanyang mga utang. Nang makita ang kanyang nalulumbay na espiritu, pansamantalang inaprubahan ni Rukigo ang isang karagdagang maliit na allowance upang makatulong sa pagtiyak sa kanya. Si Alicia sa puntong iyon ay napailing na lamang sa kanyang ulo sa pagkagalit, na binanggit na si Siana ay lalong kahawig ng isang nahuhumaling sa pera hanggang sa puntong hindi na mapigilan. Ayon sa kanya, sa kasalukuyang rate ng labis na paggasta, malapit nang tuluyang mag-evaporate ang buong budget ng grupo. Habang nagpapatuloy ang pagtatalo, ang koponan ay lumapit sa lugar ng mga guho, isang lugar na inookupahan ng lahi ng demonyo. Dito ay hindi nila inaasahang natuklasan na naruroon na sina Yoki at Poppen, tila nag-aayos ng malalim na pagpasok sa sinaunang istruktura. Si Siana, na panandaliang nabawi ang kanyang kumpiyansa na pag-uugali, ay nagmungkahi ng isang matapang na plano na puno ng mga panlilinlang, na ginagamit ang sandali na ang mga puwersa ng kaaway ay kampante sa gabi upang magsagawa ng isang sorpresang pag-atake, na humarap sa lahat ng puwersa ng demonyo bago sila makapag-react. Ang kanyang pag-iisip ay malinaw na nagbago, lalong nahilig sa tuso kaysa sa kanyang dating direktang estilo ng pakikipaglaban. Tahimik na iminungkahi ni Alicia na si Siana ay marahil ay naimpluwensyahan ni Rukigo sa kanyang karakter, habang unti-unti niyang ipinakikita ang pagiging mapanlinlang. Gayunpaman, tinanggihan ni Rukigo ang panukalang iyon, na nangangatwiran na kahit na sila ay isang masamang organisasyon, sumunod pa rin sila sa mga tuntunin ng sibilisadong pag-uugali kaysa sa maruming uri ng pagkilos na iyon. Sa halip, iminungkahi niya na ang grupo ay dapat maglaan ng oras upang magpahinga, dahil ang isang mas magagawang plano ay hintayin munang makapasok ang mga puwersa ng demonyo, hayaan silang i-activate ang lahat ng mga nakatagong mekanismo sa loob ng mga guho. Pagkatapos, ang grupo ay kailangan lamang na sumunod ng ligtas, ipasa ang lahat ng mga bitag at sa wakas ay agawin ang sandata sa dulo. Kinaumagahan, tahimik na sinundan ng grupo ang likod ng hukbo ni Yoki, papasok ng malalim sa gitnang lugar. Hindi nagtagal at napagtanto nila na ang lugar na ito ay dating napaka-advanced na sibilisasyon, na may malinaw na mga bakas ng mataas na teknolohiya na minsan ay umunlad ngunit ganap na nawasak ilang siglo na ang nakararaan. Si Siana, kasama ang kanyang kilalang likas na mapagmahal sa pera, ay agad na naisip na mangolekta ng mga sirang mesh suit or mga bahagi ng robot na ibabalik para sa pag-recycle, na umaasang kumita ng pera para mabayaran ang kanyang mga utang. Si Alicia ay nakatitig lamang sa kanya nang hindi kumukurap, habang si Rukigo ay nananatiling kalmado, malapit na pinagmamasdan ang sitwasyon sa loob upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng sinaunang sandata na kailangan nilang kunin. Ayon sa planong inilatag dati, hiniling ni Rukigo sa buong grupo na panatilihin ang kanilang distansya, tahimik na sinusubaybayan ang bawat hakbang ni Yoki at Hina habang sinubukan ng dalawa na pagtagumpayan ang isang serye ng mga mekanismo ng pagtatanggol sa loob ng mga sinaunang guho. Hindi tumitigil doon, si Grima, ang mangkukulam na dalubhasa sa mga sumpa, ay inutusang gumawa ng dark magic upang hadlangan ang kakayahan ni Yoki at Hina na gumamit ng magic, na pinipilit silang kumonsumo ng maraming pisikal na lakas sa panahon ng paggalaw. Gayunpaman, ang sobrang kalkulado at medyo malupit na pag-uugali ni Rukigo ay nagsimulang magdulot ng kawalang kasiyahan sa mga babaeng miyembro ng grupo. Kinikilala ang panganib ng pagbagsak ng sitwasyon, agad niyang inilabas ang kanyang pitaka, mahusay na nagmumungkahi ng isang off-budget na kabayaran. Sa sandaling marinig nila ang tungkol sa kabayaran, ang buong grupo ay mabilis na nagbago ng kanilang saloobin, na nagkakaisang isinagawa ang orihinal na plano ng mas masigasig kaysa dati. Gaya ng hinulaan, pagkatapos ng matinding pagsusumikap, sa wakas ay natagpuan ni Yoki at Hina ang lugar na nagtatago ng sinaunang sandata, isang bagay na may kakayahang ibalik ang takbo ng digmaan kung ito ay nahulog sa mga maling kamay. Gayunpaman, bago pa man magsaya ang dalawa, biglang mula sa likuran, walang pag-aalinlangang sumulpat si Rukigo, na naghatid ng isang tiyak na sipa na nagpasabog sa dalawang hiyas ni Hina, dahilan upang siya ay bumagsak sa lugar. Sa parehong oras, sina Siana, Rosina, at Grima ay nag-coordinate upang lumapit, agad na hinaranggan ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ni Yoki. Bagamat mabilis na napagtanto ni Yoki ang buong mapanlinlang na plano ni Rukigo,
mula sa pagkukubli hanggang sa pagpili ng perpektong sandali para umatake, huli na ang lahat. Sinadya ni Rukigo na magsagawa ng masasamang aksyon sa kanya upang magsilbi sa sistema ng promosyon ng organisasyon, ngunit biglang inalerto ni Alicia na nagpakita si Hina ng mga palatandaan ng paghinto ng paghinga pagkatapos ng malakas na sipa kanina. Sa pagsisikap na mailigtas ang sitwasyon, binigyan ni Alicia si Rukigo ng isang espesyal na potion sa pagbawi, sapat na upang iligtas si Hina mula sa kritikal na kondisyon. Pagkagising, napilitan agad siyang tulungan si Rukigo na tanggalin ang sinaunang sandata na nakatatak sa loob ng gitna ng mga guho. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng sinuman ay sasamantalahin ni Hina ang sandaling iyon upang lumipat ng mga tungkulin, ay activate ang buong sistema ng kontrol, sa gayon ay magkakaroon ng kapangyarihan sa nakakatakot na artifact ng digmaan na ito. Sa panahon ng kaguluhan, nagawa ni Hina na gumawa ng teleportation spell para umatras, ngunit mabilis na hinawakan ni Rukigo ang kanyang damit panloob bago siya tuluyang mawala. Bilang isang resulta, ang sensitibong bahagi ni Hina ay nalantad sa harap mismo ng mga demonyo, na ginawa ang sitwasyon na lubhang nakakahiya. Pagkatapos noon, ang buong grupo ay mabilis na nakahanap ng paraan upang makaalis mula sa mga guho, habang ang sinaunang sandata, na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Hina, ay nagsimulang maglunsad ng mga pag-atake upang pigilan silang umalis. Naging apurahan ang sitwasyon ng harangin ang tanging labasan, kaya napilitan ang grupo na agad na gumawa ng plano sa pagtugon kung ayaw nilang mailibing kasama ng mga labi ng sinaunang sibilisasyon. Sa gitna ng magulong sitwasyon pagkatapos ng labanan, si Rukigo ay hindi inaasahang nakatanggap ng isang mapanganib na suntok mula kay Hina. Agad na naging magulo ang sitwasyon at sumabog sa matinding galit ang may maputing buhok na witch na ito, buong determinadong nangakong sisirain ang buong kalabang grupo para ipaghiganti ang masakit na hampas na iyon. Sa isa pang sulok, si Alicia ay walang katapusang nakikipagtalo kay Grima tungkol sa mga contradiction sa kanilang mga paniniwala, hindi pinapansin ang panganib na nakatago sa kanilang tabi. Samantala, si Siana, ang eskrimador na minsang nagtataglay ng titulong pinuno, ay abala sa pagtakbo sa paligid ng lugar ng labanan para lamang mangolekta ng mga walang silbing gamit, pinangangalagaan ang pag-asang makakalap ng sapat na mga ari-arian upang maibenta upang mabawasan ang napakalaking utang na nakapatong sa kanyang mga balikat. Sa maigting na sitwasyon, inamin ni Alicia na dati niyang hiniling sa organisasyon na i-lock ang mga karapatan sa paggamit ng masasamang punto ni Rukigo, dahil hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang kanyang kakayahan or ang kanyang kahinahunan noong panahong iyon. Gayunpaman, ngayon sa kagyat na sandali na ito, ang lahat ng mga hadlang ay inalis hanggat maaari niyang pigilan si Hina ng sapat para makapagtatag siya ng isang transmission line na may punong tanggapan, na nag-activate ng paglipat ng mga dalubhasang madiskarteng armas upang harapin ang higanteng robot na kinokontrol ni Hina upang atakehin. Walang pag-aalinlangan, humakbang si Rukigo papunta sa frontline. Nakaharap sa mataas na makinang bakal, nagpasya siyang maglaro ng buhay at kasawian, na ginugugol ang lahat ng naipon na masasamang puntos upang ipatawag ang isang serye ng mabibigat na armas. Gayunpaman, ang super durable armor ng robot ay ginawa ang lahat ng pagsisikap sa pag-atake na may mabibigat na artillery na hindi epektibo. Sa maikling sandali upang masuri ang sitwasyon, agad na inilabas ni Rukigo ang sandata na tumulong sa kanya na makatakas sa maraming sitwasyong nagbabanta sa buhay noon, isang sword chainsaw hybrid. Isang mabangis na hampas ang inihatid sa kanan na binti, na naging dahilan upang mapunit ang istruktura ng kaliwang haligi, na lumikha ng isang mahalagang punto ng pagliko. Bagamat hindi pa ganap na natalo ang bakal na halimaw na ito, ang welga na iyon ay naging dahilan ng pag-iingat ng kalaban sa potensyal na kapangyarihang taglay niya, habang binubuksan ang pagkakataong baligtarin ang takbo ng labanan para sa koponan. Nang ang sitwasyon ay tila unti-unting tumagilid patungo sa mga kaalyado, isang teknikal na isyu ang hindi inaasahang naganap, na naging sanhi ng robot na kinokontrol ni Grima na maging off-center, mawalan ng balanse, at bumagsak, na aksidenteng nadurog si Rukigo. Sinamantala ang gininto ang pagkakataon, agad na lumapit si Grima upang maghanda ng isang pagtatapos na hakbang. Gayunpaman, bago lumala ang mga bagay, biglang pumasok ang isang hugis gagamba na combat machine na may codename na Destroyer. Ito ang makabagong sandata na mahusay na hiniram ni Alicia mula sa organisasyon upang harapin ang espesyal na sitwasyon. Nagtataglay ng superior na lakas na may mataas na flexibility,
madali nitong natangay ang kaaway na robot sa ilang mapagpasyang atake. 3 araw pagkatapos ng insidente, nagising si Rukigo mula sa isang malalim na pagkawala ng malay. Nabalot siya ng pagkalito nang mapagtanto niyang hindi umalis ng hakbang si Alicia sa mga oras na iyon, kahit na maingat siyang inaalagaan hanggang sa bawat detalye. Bagamat sa panlabas ay sinusubukang magmukhang walang malasakit, sa kaloob-looban niya ay malinaw niyang alam na palagi niyang inuuna ang kaligtasan ng mga kasamahan sa koponan ng higit sa lahat, na hindi hinahayaan ang sinuman na maiwan sa panganib. Napagtatanto na ang lugar na ito ay nasa isang estado ng malubhang kakulangan ng malinis na tubig, sina Rukigo at Alicia ay nagpunta sa lugar ng detensyon ni Grima na may layuning hikayatin siya na sumuporta, dahil alam na alam nilang minsan na siyang may hawak na magic ng water system. Gayunpaman, ang pagsisikap sa negosasyon ay hindi nagtagal na umabot sa dead end nang magpakita si Grima ng katigasan ng ulo, tumangging makipagtulungan sa kabila ng paghikayat sa maraming paraan. Upang malutas ang sitwasyon, kinailangan ni Rukigo na humingi ng tulong sa isang espesyal na kasama, si Tigerman, isang matapang na taong tigre na ang kakaibang libangan ay magbihis bilang isang babae. Salamat sa kanyang matapang na estilo, hindi nag-aatubiling gumamit ng hindi mahulaan at hindi inaasahang mga trick, mabilis niyang pinayagan si Grima na tumanggap ng mga konsesyon, na nag-aambag sa pagsisikap na patatagin ang pinagmumulan ng tubig para sa malupit na lupaing ito. Ang buhay ay patuloy na lumipas sa magkahalong katatawanan at panganib, kaya ang bawat araw sa paglalakbay ni Rukigo sa kakaibang mundong ito ay naging isang hanay ng mga hindi makatwirang hamon, ngunit puno rin ng kulay. Sa kabila ng pangunahing misyon na hindi pa natatapos, kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang pagtitiis sa kaguluhan mula sa kanyang kakaibang kasamahan, kapwa nakikipaglaban upang mabuhay at maghanap ng mga paraan upang maisama sa magulong ritmo ng buhay na nagmumula sa lahat ng panig.